kaayo ang goodness sa life sa tagsasubok. Amen? May purpose si Lord nga ari kita disubok. Amen? No? To search, no? To hear the word, no? Ng revelation nga ginatag ni Lord subong nga adlaw para sa aton. Hindi lang sa aton, kundi para sa aton tanan. Amen? So, ginawelcome po ang atong mga visitor. I know nga God is truly good sa life sa tagsa-tagsa sa aton. Amen? Praise the Lord! Amen! And so, before mag-start, aragan natin title about spiritual breakthrough. Amen? Ano kanyang spiritual breakthrough? Basaw natin. Next. Basaw na, what does breakthrough mean in the Bible? Amen? Ano ang meaning? Kung sa ato, nagoto natin, ano lang breakthrough? No? Kung may arabalan mga breakthrough, kasi may restaurant na breakthrough. Amen? Pero ang breakthrough nga ato historian is about breakthrough sa ato niya kabuhi. Spiritual breakthrough. Kung paano si Lord nag-move sa atong kabuhi, kung paano kita ni Lord ginkuha, kagin butang sa lugar na kung sa diin ara ang iyang presensya sa aton. Amen? Amen. Amo daw, in the Bible, the concept of breakthrough is often associated with overcoming obstacles. I know we believe na tagsa-tagsa sa aton ni mga obstacles sa aton nga kabuhi. Amen? Amen. Ako, I tell you frankly, before ako nag-born again, damong obstacle ang nagtabo sa aton nga kabuhi, sa among pamilya. Amen? Ara ang health, ara ang finances, no? Ara ang relationship sa aton. Nga nag-cause, hindrance, nga i-search out kita ni Lord, ilaputon ang atong kabuhi ni Lord Jesus. Amen? Kaya ba niyo, with overcoming obstacles, achieving victory, and experiencing the manifestation of God's power in significant way. Amen? Plakaban natin si Lord? Amen. The word breakthrough itself implies a sudden forceful movement forward that breaks through barriers or limitation. Amen? And si Lord lagi na ang makahimo sang way sa atin na kabuhi. Amen? Amen! Palapakan, ibibigin na palapakan natin si Lord. So, ang message din ang bali nga one of the key passage nga i-share ko sa inyo subong o books 2 Samuel. Proceed tayo sa next page. Next slide. Okay, about sa 2 Samuel. Basaw natin. In the Bible, apan sa 2 Samuel 5 verse 20. Basaw natin. Sa verse 20 abayan, so David went to Baal Pirasim, and there he defeated him. Ang ginpatungkol ni Lord sa time ng Hebrew is mga Palestine. No? Gindefeat nila ang Palestine. He said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So that place was called Baal Pirasim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. One more, the Philistine came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord. He answered, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the poplar trees. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you. Amen. Okay. In front of you, to strike the Palestinian army. So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Palestine all the way from Gibeon. So, before kita let's us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for this message, oh God. And Lord, ikaw Lord ang magalid sa amon, Lord. Open our spiritual ears, spiritual hearts, spiritual understanding, oh God, into your word. Lord, that this word, oh God, will give impact into our heart, will give us life, Father in heaven, and in peace, and
increase our faith to you, Lord Jesus, as our Lord and Savior. We believe in your power, O God. We believe in your presence, Lord. We believe nga risubong, Lord Jesus. And Lord, ikaw gimagamu, magtan sa life sa Ginoo, sa amon yung muni-muni sa mga word. Ikaw gimag-move sa amon and ginabalik ko Lord, ang kanang pagpuri po salamat sa ngalan malamang in Jesus' name. Amen. No? Through the word, no? Nakita na to ng word ni Lord Jesus. Nga ginapakita ito ni Lord ang breakthrough sa life sa mga Palestine. No? Damo-damo ang mga passage sa Bible kung din ipakita ni Lord ang breakthrough. Especially sa mga follower, mga servant ni Lord. Amen. Mga Hebrew, nga they suffer some tawang obstacle. But by the grace and by the power na gin-extend ni Lord sa kabuhi nila, na break nila, naka-breakthrough sila sa tawang slavery. Amen? Sa tawang mga obstacle, sa tawang mga trouble in their life. Amen? Especially sa mga Christian people na they truly following the Lord Jesus. Amen? Kaya abad sa passage, no? Abad sa passage, kaya about David, no, in the Palestine, David saw God guidance before engaging in the battle. So, sa atong life, amo man may mga plan kita sa aton nga kabuhi, may mga gusto kita himuon sa aton nga kabuhi. But we need to ask guidance sa aton nga Ginoo. Amen? Sino nga pati? No? Na ang Lord nagit ang makahatag sang best para sa aton. I know ang plan aton mayo, but the best pagit ang plano ni Lord sa aton nga kabuhi. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya ba din ni David? David sought God's guidance before engaging in the battle. Wala sa nanguna, ginabalansa ni Lord, wait ka lang. No? Aba ni Lord, and God instructed him to wait until he heard the sound of marching in the top of the balsam trees. No? Sa ibang verses, diri nga trees is, gina-explain is 2 Samuel. Ang tree diya gina-explain sa mga is poplar trees. And sa next naman yung version is balsam trees. And this would signal that God had gone out before him to strike down his enemies. Amen? When David obeyed God's instructions, he experienced a great breakthrough. Amen? Palakpakan natin si Lord. So sa life natin, if you depend kay Lord, ma-experience natin ang the best nga work ni Lord sa aton nga kabuhi. Especially gina-acknowledge natin and we believe the power ni Lord Jesus. Amen? No? Damo-damo ang aspect sa aton nga kabuhi nga bala naton kisaksesin naton, kaya naton, malapasan naton. But, no? Isa to say, nagapil pa kita. Amen? No? Why not na? Nga ako mo nga nagapil. Why? Because wala naton ginuna ang Lord ang iyang instructions. Gipangunahan naton si Lord sa aton nga mga decision, no? No, kaya di ba sa verse about I know the plans for you, no? Bala ni Lord ang best para sa aton. Pero kung pangunahan naton ng Lord, laban-laban ang faith kita. Amen? So this is the message, the breakthrough nga ipakita sa life ni David, na kung saan ginlead niya ang iyang mga armies to defeat na Palestine. Kung natano to ang number sa mga Palestine, tama ikadako. Amen? Sa numbers, ang mga Israelite armies very gamay-gamay lang yun. No, kung natawag man ang mga subong ang Israel, kung natawag mga mapa, daw pintok na siya dira sa tungasang Middle East. No? But ano ang ginimo ng Lord? Ara ang covering. Because ginuna nila instruction ni Lord. Wala sila, nag-depend sila, kundi ginulat nila ang instruction. So, subong ara gina-adapt nila. Kung ano ang promisa ni Lord, wala sila gipabayaan ni Lord. Amen? Okay, kung wala tanong ng mga Palestine, subong ang mga Iranian armies, amo na nag-atake sa Israel, mga Palestino na sila. Amen? Mga Muslim countries na wala kapati sa aton nga Ginoo. Next. In Ephesians 3:20, ang balya diyo.
Now unto him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that work in us. Amen? Ang abalya, unto him that is able to do exceedingly. Wala sa kaparis ang imuon sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen? Wala imposible sa iya. Abang sa Luke 1:37, I can do all things, no? Oh, nothing is impossible to our Lord Jesus. Wala imposible sa iya. Amen? In Isaiah 43:18-19, remember ye not former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new things. New things. Now it shall be spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in wilderness and rivers in the desert. Wala imposible sa Ginoo. Even ang life na doon sa buong arang kita sa stage nga struggle kita, God will break through sa ato nga kabuhi. Amen? All we need is to trust the power of our Lord Jesus. Ang banyan din sa ni Prophet Isaiah, I will even make a way in the wilderness. Amen? Deserto. But kaya ubrahan sa Ginoo sa way sa ato nga kabuhi. Amen? Sa mga Israelite nga nagalakad for 40 days and 40 nights sa wilderness, ara ang protection, ara ang guidance ni Lord sila. Amen? Wala sila gipabayaan sa atong Ginoo. Ayan pa kita subong, we are believing that the Lord Jesus are true living God sa atong kabuhi. Amen? Natahon ni Lord ang atong heart if we truly believe in Him. Makita ni Lord atong heart. Ang bagay na sa Matthew 5, permit ko na, Matthew 5:8, blessed are the pure in the heart. No? Kita gid ni Lord ang aton nga heart. Amo gina ang number 1 nga aton credential nga ipakita. Hindi ang aton na position, hindi ang aton na success sa life, hindi ang aton na itsura, kung glota ka man da. Amen? Kung nagagamit naman sa kung ano pa na klase mga beauty products, pero ang heart naton is hindi guwapa sa tubang sa Ginoo, no? It's a to say, fail kita, no? Amo na number 1 naton, i-search naton heart every day. Amen? Every morning. So, mabusisipan tama na. Deceitful, di ba, ang heart naton, ginagawa niya. So, but when we surrender everything kay Lord, no? Habang ganun, blessed are the pure in the heart. Paano na ito ma-purify ang ato na heart? Open, kuhan ka mo, open ka mo mga conversation sa ato niya, Lord. Search the word of the Lord and speak, no, sa aton heart. Lord, open our heart, search our heart. Kung ano man nakita mo sa amon heart, i-surrender mo kay Lord. Ngayon, ang forgiveness kay Lord. Amen? Kaya that's the time, mag-move ang Holy Spirit sa aton kabuhi. Ang breakthrough sa aton niyang kabuhi. Amen? Lapakan natin si Lord. Amen? Ang bagang isa sa Karaya 4:6, sabi na, and the angel told me to give Zerubbabel, no? Ang descendant man ni Lord, this message from the Lord. You will succeed not by military might or by your own strength, but by Spirit of God. Amen? Tanan, wala kita may padaya, wala kita may ipakita ng kasarang kung wala ang Lord sa itong gabi. Truly, failure kita. Pero once again, open aton niya life, Lord, ikaw ang maghatag, paagi, I surrender everything to you, Lord. Ikaw ang mag-control, take control of my life, and surely, ara ang guidance ni Lord sa aton. Amen? Even ano man na-suffer na ito, mga sickness, diseases sa life, of problems sa life, no? Kahit din karon may mga testimony ako na i-share sa inyo kung paano ang Lord nag-move siya kabuhi once again open niya nga life, kag nag-surrender sa iya nga bukos nga ginimo nga hindi maayo kay gin-embrace niya ang calling ni Lord. Dira na ito makita sa isa ka tao nga nakita na ito kung paano ang Lord nag-move sa iya kag si Lord Jesus naghimo gingamit siya, no, na sa iya nga kingdom to share the word of Jesus through his testimony. Amen? So before kita to mag-proceed, makato kita rin sa itong message. Continue ta lang sa akon
nga message, dasig man niya. Palapakan nato si Lord. So, wala ka mga tuyo? Amen. Ang bali sa pulong niya, ang message ko is God releases breakthrough for kingdom's purposes. Liwatan nyo, B? God releases breakthroughs for kingdom purposes. Amen? May purpose si Lord. No? Breakthrough na kita sa ito na kabuo. Amen? Ang bali, breakthrough are not just for comfort, for our comfort. Ang bali, they align us with God's agenda. Ano ba mga agenda ni Lord? Nga ba gitawag ka ni Lord? Nga ba ari kita di? Because our purpose is to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amo na nga kita, may mga bagay nga kisa, gagatingala kita, nga sa una, ang bali, bro, testimony ni Bro Mark, bilib ako ni siya, no? Nakita ko man, witness ako sa akong mga mata, kay Termi ko nakita, may bitbit si Bro Mark, dako pa na nga beer, no? Ginabibigyan mo si Bro, tapos kagpayan, kaya manasa sa kilala, nakita ko git sa live niya, kung paano ang breakthrough sa live niya. Amen? That is the great power ni Lord na kin-change ang life niya. Hindi mo branded from Mark ang amo ng bagay kung wala si Lord nag-intervene, nag-move, way nga when it's out siya to the Word of God. And right now, nakita mo si Bro Mark, ara na ang boldness to share the Word. Nabuhigit ang Word nga gitanong sa iyang heart. Dedicated na siya to serve the Lord. Amen? Amo na nga, the breakthrough sa life ni Bro Mark is the aligned sa God's agenda siya kabuhi. Hindi na siya, kundi sa aton matanan. Amen? Amen! Lapakan natin si Lord. Ang ako naman na breakthrough, grabe yan. Addiction sa luto. Sino ang mahilig sa movie nga, manaluto, ano na? Pipito manaluto. Sa subong ara na, magbilyonaryo siya. Ako yung addiction ko sa luto, hindi ako katulog, hindi ako tayo luto. Amen? Spiritual breakthrough, gigubaki din Lord. Sa akong kabuhi. So, hindi, Aba ni Lord, hindi kita mag-aspire, maghandong sa maganti sa kalibutan. Nga may, may maanayan, no? Pero nga dumo na ton, ang life, ang plan ni Lord sa aton yabuhi in eternity in heaven. Amen? Palapakan natin si Lord. Amo na nga ang purpose ni Lord. Uy, magkukandi plan nga maging pastor ako. No? But is that the will of God? Iyan na will sa aton yabuhi. Even kamo subong nga pungko dira, the Lord surely will use you mightily. No? For the kingdom of God. Amen? Iyan na iya purpose sa atong kabuhi. Hindi lang kita mag-stay nga pungko kita lang, but then the Lord will surely move I lift up na kita, i-level up kita ni Lord sa atong na calling sa iya. Amen? And number 1, breakthrough glorify God's in advance His kingdom. Ginkuha kita ni Lord, nag-move si Lord sa atong kabuhi for the purpose sa iya nga to advance His kingdom. No? Nga ano ba lang nagbiyahe si David, nagkato sa mga Palestine, nag-conquer niya to expand the kingdom ni Lord. Amen? Nga i-overcome niya to mga Palestine, nag-away to expand. No? In spiritual naman niya, the Lord use us na move ang life naton spiritually. No? Ma-expand kita, mapuno ni Lord ang ato niya ang mind, ang heart naton sa iyang pulong. No? Ma-increase ang aton niya faith. Once yan nag-increase aton faith, there are boldness aton heart, yung mag-speak kita about salvation sa mga kilala naton. Amen? That is why, nabali Lord sa Matthew 28, go, no? And make disciple of all nation. That is a great commission naging ni Lord sa mga anak. Amen? So, amo na ang kinala na ito, niyarang kita boldness. Ang purpose nga mag-breakthrough kita sa tukaboy is to glorify God and to advance His kingdom. Amen? So, wala si Lord napadala sa imo din na para mapungko lang kita. The Lord, gipadala niya ka diri, ang heart mo gina-prepare ni Lord because someday, hindi natin paktan. Basi ikaw naman
diri magwali or either makita ka na naman ako kung nagawali, di-evangelize ka na sa mga friends mo na to share the good news, to share about salvation for us, to them, na makuha na nila, ma-inherit na nila ang life in heaven. Amen? Sino ang gusto rin na makita ni Lord nga awardan kita ni Lord, nagkakita sa crown? Welcome, my good and faithful servant. No? I-enjoy mo ang life there is eternity, sa life in heaven, because nakita ni Lord atong heart, na ang boldness atong heart na to share the good news sa mga anak na mga soul na hindi pa truly na saved. Amen? So, amo na siya, the kingdom, the advance is kingdom. In John 9:13, ang baliw, the healing of blind man was to reveal God's glory. Ulang taon nyo, alin since birth, bulag na siya, no? Sa Tagalog, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Amen, no? Very kung sa kwando tama kasubo, no? Hindi niya nakita ang beauty sa kalibutan since birth niya. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ang niya, pinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Amen. There is a reason sa life ni Bro Mark. Kay Bro Mark lang ba na focus. There is a reason sa bright ni Bro Mark. Ngan dati, ang balya ng testimony na siya. Hindi ako maghambal kung hindi niya testimony. Because that is the testimony of his life. Si Bro Mark, ang balya, tanan niya sugal, ano ang balya, pas, ano lang ka sugal, ang walang mo maintrahan. Amen? Kung gataya ko, luto, gataya mo ni Goro. Diba na? Bulag, galing ako yung walang gabulang. Hindi ako kabalo magtaya kung pula-puti. Diba na? Sa ilimnan, araman siya. Tanan niya sugal, ara. Pero may mga bagay, mga sekreto, si Bro Mark, siya lang nakabalo. Pero kinsurrender niya tanan kay Lord. Amen? That is a great breakthrough siya nakabuhi. No? Ano kaya kung wala si Bro Mark nakabati sa word? No? Testimony, na-invite, or padayon, subong padayon sa pag-ubra sa mga bagay hindi mayo sa mata sa Diyos. And then suddenly, the time will come nga wala tama na pangayo in Jesus' name. Siya lang kabalo. Nadula siya. Ano ayan ang opportunity nga magatubang sa iya sa eternity. Ayan ara sa eternal life or eternal condemnation. Amen? But the Lord, no, dako gid nga plano ni Lord siya kabuhi. Amen. Nadala ni Bro Mark ang pamilya, Nanay Cynthia, Arina, si Sis Rose, mga anak niya, ginagamit na ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Ako na siya ang dawag na to advance His kingdom. Gamiton kita ni Lord. Amen. Mula si Lord nagtawag sa inyo diri. Ay para lang may tama na, makapamati ka mo, diba? The Lord, ang purpose niya is to use you mightily sa iyang kingdom. Amen? Lapakan natin si Lord. Ako na nalabayan nga bulag, walang tuyo sa sala, walang masulang ginikanan niya. It's because there is a purpose nga kung nga nagbulag siya. Hasta magdako siya, nga magtigulang na siya, hasta nagabot ang Misaya na na-meet niya pa kang amoto ang Misaya, si Lord Jesus, nagpakita sa testimony kung paano kagamhanan ng Diyos. Amen? Amo man sa ato niya kabuhi. Amen? Palapakan natin si Lord. And number 2, God's breakthrough to establish His will on earth. Amen? Ano ba ang katuyuan sa Diyos dito sa kalibutan? Breakthrough release divine plans and answers to prayer. In Matthew 6:10, nabalyan niyo? Dumating nawa ang iyong kaharian, O Lord, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Amen? Prayer ni nga ginhatag ni Jesus sa iyang mga disciple. No? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Amen? Kung anong kalooban ni Lord, no? Amo na galing nga, let the will of God, no, sa ato niya kabuhi, hindi ang ato niya kaugalingon niya will. Amen?
Kung gandong kita sa mansion, si Lord ako pagig nga mansion ihandog niya para sa aton. Amen? I-allow lang natin si Lord sa aton kabuhi and Lord will take control of everything sa aton nga kabuhi. Amen? Siya lang ang control sa tanan naton, magmatag sang breakthrough sa aton nga kabuhi. Iba din sa aton balaan, we experience financial stagnant, tanan kita, we believe ka-experience ang offline, no? But the time may online man. Amen? Sino mag-expect sa online? Online. I-claim na to kay Lord. Pag ko ganang mama, wait ka lang kay offline pa. But the time will come, mag-online gani. Ha? I-pour out na ni Lord ang tremendous blessing. No, wala na siya. May masudlan. No? But continue lagi maging faithful kita kay Lord. Amen? Kaya ba naman nato na banal ni Lord, all things are possible. Wala imposible sa Ginoo kay Matthew 1:37 na balya. Tanan niya bagay, kaya niya at sa aton. Pero all we need is to trust His power sa aton nga kabuhi. Trust na naton sa Lord. Amen? Tanda naton, breakthrough, glorify God's advance His kingdom and the breakthrough to establish His will on earth. Amen? Hindi ang will sa tao, kundi ang will sa Ginoo nga tanan ng mga tao magsamba, magdayaw, magpalapit sa iya. Amen? Pero may harap pagkita po mga teenagers subong nga pag-abot yan yung mga concert, mga artista no, kung sikat na ang ang K-pop, no, grabe ang idolize nila. Pero agad doon mo galing abot sa ministry abot sa gawain sa Diyos, tama, no? Do sendang lang ang reaction, do hindi excited. Pero kung mga artista grabe ang palakpak. Tanan na mga mga passion ginasunod para lang mapakita nga idolize nila ang mga K-pop. Pero once gawain sa Diyos, hindi mo makita ang excitement. Amen? So, aton is to move, i-align aton heart, ang mind aton to serve our Lord Jesus. Wala man si Lord Jesus, kailan taon na mag-pisti, ng isang Juan, di ba? Ang importante, bistihan naton heart. Sang pureness nga makita ni Lord nga ang heart naton is nakatutok din siya, nakapokus din sa aton nga Ginoo. Amen? And number 3, testimonies of breakthrough inspires others. Dili na ko ba testimony? Isulod ko lang ito karon. About your victory story becomes a weapon of encouragement. Revelation 12:11. In Tagalog, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanyang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Amen? There is a power in the word of the Lord Jesus. At buong puso nilang inaalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen? Dili no, sa testimony, one time nag-open ako nag-obra ako sa topic. Dili ko nakita ang isa ka testimony sa isa ka celebrity. Siguro, tanan sa inyo daw pamilyar na siya. Ini nga testimony, nakita ko kaya interview sa ni isa mga celebrities nga si Julius Babaw, no? Tama, ang isa ka newscaster, ang badyan niyo. Ang ngalan niya na si Dolphy Jr. Dili natin makita ang testimony sa life niya kung paano sa gigamit ni Lord. Kaya bali sa testimony, naging tagumpay siya. Ang badyan niyo, testimony of breakthrough inspires others because ang badyan, your victory story becomes a weapon of encouragement. Naging instrumento siya, even sa iyang family. Sometimes ko nga naka-experience siya sang wealth siya kabuhi. Abundant si Dolphy Senior, iya nga papa, artista, sikat, celebrities. And then, one time, dito na nag-abot ang time sa life niya, nga ara na ang wealth, ara na ang manggad siya kabuhi, dito sa gintest. Gingamit to ang iyang manggad, naging addict, naging droga, tanan niya, drugs, ara sa iya. Because dito na ito nakita, separated, si Dolphy, siya nga original nga wife. Dito na ito nakita, nga sang pag-abot to, sang manggadya, dito man naging buo niya, kay kulang sa iya ang ginatawag na anxiety siya, hopeless siya, even ang manggad sa iya.
but then hindi kompleto. Kulang ang pag-comport sa as a family nga wholesome sila. Amen? Pero dito na ito nakita, si Dolphy Jr. naging addict na encounter niya ang 18 years in prison. 18 years in prison. Since 1980 hanggang 1998. Pero dito na ito nakita kung paano siya gigamit ni Lord. Amen? I know nga may arak kita mga evangelist, pastors, yung gigamit ni Lord alin sa jail, prisons. But the word nag-speak si Lord sa ila. Nag-move ang Holy Spirit sila kabuhi. Amen? No? Ang balyagan sa testimony ng Diyos Papaw, ang diri ko nga kalibutan, arak kita sagwa, ang muna ang pinakadako ang kulungan. Amen? Na ginamba niya, because there is a addiction. This is a rapist. Kawatan, aridi, ara pa na sa gobyerno. No? Ara datanan, kawatan, ara kita sa prison, na prison kita. Pero ba niya, sanggin gamit sa ni Lord, sanggin gitawag sa ni Lord, gingamit ang mga tao nga ipapriso siya, nagpasalamat na siya. Nga, kung wala sa ginpriso, siguro, pariwara dyan po niya kabuhi. Gimbag po ni Lord niya kabuhi. Nakabati sa sang word, pulong, abanyanao, wala naging siya. Bisa dito sa prisuan, damo man dyan po gabaligya sang bawal ng gamot, mga cooking, ginagamit dyan po, nauyang pa sa ganyan mabal pro. No, it's sad to say, amo gina ang kalakalan sa sulod daw. Ginobra, baligyaan, todo wala man Japon na riyag, napadayon Japon. Pero one time, dito na nakita ang turnaround siya ng kabuhi. Sa nag-speak si Lord sa iya. Amen? Nagbukas na sa sang radyo, kay nagahimos daw sa siya nga kwarto. Doon, sa mapakali, may arang ano radyo nga gamay gin-open na lang. Nag-timing nag-open. Pag-open siya radyo, may arang evangelist na nagawali. Ama niya, pag-open niya daw I think mga 1980s, in between 1980 to 1990s. Dugay pa sa mga 90, hindi pa sa nag-speak kung ano niya pizza, pero pag-open na testimony niya, may word nga nabatian niya about wala ang Lord nagalantaw sa imong reliyon kung ano ka man. Pero ginalantaw ni Lord ang imong heart kung i-accept mo si Lord sa imong kabuhi. No? Evangelist, ang ba si Joel, Brother Eddie Beneniba, ara ang radyo naka-focus din sa iya. Kag nag-speak si Lord sa iya kabuhi. Amen? Gingamit ni Lord. Isa ka evangelist. Nabatian. Kag dito, dugay-dugay ko no, na-experience siya. Gahibi lang siya. Pag-experience sa gahibi lang siya, gulpi lang ko no may naghakos sa iya. No? Nakuan ang iya heart, na-amaze sa presensya sa Holy Spirit. Sa nag-move ng Holy Spirit siya kabuhi, dito na. Sa una, ara sa prisuan, ang balya, baguhon na niya iya pagalingon, pero wala niya ginbago, hindi niya makaya. Sometime na nag-move na ang Holy Spirit siya kabuhi, there is a power na nag-comport sa iya, and that's the time nagkipagbato na siya to overcome all nga mga deception, mga temptation. Every time ko nang ihatag sa iya, may isa ko dito nga parents nga manggaranon ang iya nga bata sa prisuan man, ang balya kusa. Ari na, may ari libre, mga kondo sila. Magamito nila. Pero ang balya, nag-hands up siya. Amo man sa right naton. Once nga nag-move na si Lord Jesus sa aton nga kabuhi, ang Holy Spirit nag-move na ara ng conviction sa aton heart. Because we believe na ang heart naton para kay Lord. Dirit si Lord nagalantaw sa aton heart. Once nga hindi naton pa-invite si Lord Jesus sa aton nga kabuhi, hindi naton resist, hindi naton mapunggan ang mga deception, mga mga temptation. But once kin-accept natin si Lord, dira na natin makita ang power ni Lord nga mag-move sa aton nga kabuhi. Amen? Talakpakan natin si Lord.
That's the power of the Lord Jesus. Amen? So, sa dito na gin-open niya ng life, dito na nag-move ng iyang kaso. Padayo na, nagahulak ng iyang kaso hasta the time, naging pardon na siya. And then, pagwa niya, dito, pag pinaka-the best, nagtatabo siya kabuhi. Hambal lang kay daddy niya. Daddy, ma-start ako, pero wala ko sa kwarta. Ang bad ni daddy niya, pag walang operation, doon sa kay si Dolpito, that time, nakakuha operation niya, heart. Dudume, nasaway sa movie. Ang bad niya, pero anak, may ato ko itong naduta, gamita ato, ibaligya ato. No, prodigal son, no? Once you na-give up kita, sa ato niya ang everything, kung surrender kita, palapit kita kasi surrender everything kay Lord. Si Lord, i-provide niya. Amen? So, ginahatag doon ni Dolphy, wala si Dolphy nagduwa-duwa. Hasta what time ang balira, sa nagbalikan to sa, na-encounter niya pa ang isa ka broker or developer, which is Christian. So, Christian ang balira, why not namin mo testimony? Why not igamito na natin ang testimony mo to encourage? Amen? Encourage sa ni Lord. Dito na ito makita ang balira kay Daddy Yaw. Daddy, isang nag-artista ako. Doon wala ko kalapot ka sa Canada. Way ko kalapot sa Hong Kong. Way kalapot sa China. Or ano pa itong lugar. Hindi padala ni Lord siya. Sang nag-evangelist siya, tungod na siya testimony, ang presence ni Lord na experience siya, gin-convert siya, ang breakthrough siya, kabuhi. Higamit din padala sa Canada. Ang bali, Pastor, Dolphy, i-process mong paper. Mapakanada kita. Libre! Tanan, gin-support sa mga Christian nga na-encounter niya sa isa ka developer. Dito hasta subong, nakita nato ng life ni Dolphy. Changing life, no? Kung sa una naka-experience sa dark side sa his life, addiction, anxiety, hopeless, troublemaker siya, doperminan sa mga away-away, at contentment siya kabuhi, gusto niya mabatsagan niya ng peace kung nakakarga siya, maging addict, batsagan daw nila ang temporary lang joy. Pero pagtapos, anxiety naman. Pero sang gin-accept na si Lord, ang breakthrough sa kabuhi niya, dito niya na-experience ang totally genuine na repentance, kaging patag siya ni Lord, ang peace, hope, no? Enjoy. Kang naging servant pa sa ni Lord. Amen? Amo na siya ang gamito ni Lord sa itong kabuhi. Once nga, gin-surrender na ito ng life, the Lord will use us mightily siya kingdom. Amen? Kapag ni Mama, kagina, sigo, tinga gina English mo, sigo, may nakabalo, kasi gamito, di ka mula pa Australia. Amen? Wala imposible sa kay Lord. Amen? Si Moses, gigamit ni Lord, hindi sa kabalo maghambal. Pero through the guidance ni Sinarot, ang ni Arot. Di ba? Gigamit sa ni Lord. Habang ko kay sa Bro Salvo, bro, i-process mo ang paper mo. Para may ito. Amen? Amen! Kung mawali kita sa mga generals dito sa Australia, mas kita, hindi man sila nga perfect ato na English, mag-conversation kita. Importante ang true ba lang. Amen? Hindi makita na ito, ano interpreter? Amen? Amen? Labakan natin si Lord. So ako, testimony ko ni because nakita na ito ng life. No? Tanan kita may mga testimony sa life na ito kung paano ang breakthrough ni Lord sa itong gabuhi, naging gamit kita ni Lord. Amen? Because the Lord, ang agenda niya is to expand, no, ang iyang kingdom. Amen? Amen. Kaya once ka na-expand ang kingdom, ang true kingdom ay padala ni Lord. Amen? Amen. Padayon lang kita to serve the Lord Jesus sa ato niya kabuhi. So, dira no? And last, God's favor produces breakthrough for influence. No? Number 4. In Esther 2:17, Esther breakthrough positioned her to save the nation. Sino pala si Esther? No? Ang inaplos na siya ni Mordecai. No?
Pero sa kamotong nga time doon, si Basti, naging salawa yun siya nga kay King versus, hindi siya magasunod, hindi siya obedient. Hasta nga nagabot ang time nga base yung mga na ano na, kung sa kwan, mga kwan sa site, mga gadlibot sa king ba yan, kita ka na mag-umuwi. Hasta nalabot yan si Esther. Naging galabot si Esther because may purpose si Lord sa mga Israelite. To save the Israelite sa mga obra, no, sang plan, sang ang kalaban, no, nga ipapatay ang mga Israelite. Pero ang mo gigabit si Esther, ang banyo diyo, lubos na nabigani ang hari kay Esther at inibig niya ito na higit sa ibang babae, kaya kinarunahan siya dito at ginawang reyna kapalit ni Basti. Gigamit siya because God's purpose, no? Ginalaw man to ni Lord ang life ni Basti nga maging salawa yun sa hari. Because gusto ni Lord gamiton si Esther to save the people of Israel. Amen? Amo na, God's people produces breakthrough to influence, no? Nag-influence sa si Esther, may power siya nga makapalapit, hindi ka sa umutay, hindi ka to yung basta-basta kapalapit sa hari. Amen? Damo-damo ang pagulong ng mga gwardya na baagyan. But then, dito nakita ang conversation. Hasta nga, kung basahon na to ang Book of Esther, dito na to makita kung paano ni Lord, no? Kung paano si Lord nag-move, kung paano si Lord nakita ang mga plano, gigamit si Mordecai, kung paano ni Mordecai ginlapot kay Esther hasta naglapot sa hari. Kung wala itong gibutang hari na si Esther, wala na ang mga Israelite. Gigamit ni Lord si Esther to save the nation. Amen? So, palakpakan natin, Lord, give the glory to our Lord Jesus Christ. Amen? All glory belong kay Lord Jesus. So, muna itong mga message na share ko. And next page. Okay, dito na kita sa summary. And ultimately, the concept of breakthrough in the Bible remind us that with God's plan, with God's help, nothing is impossible. Amen? Wala tayong posible sa kay Lord Jesus. By seeking His guidance, simply, ang obedience, walk in obedience, and trusting in His power. And we can experience breakthrough in our own lives that ginalid kita sa greater faith. Amen? Increase na ito ng faith. Victory. Victory kita. When we serve the Lord, we are victorious. Amen? And ara ang Spirit one growth. Amen? Maging kwan kita. Ara ang ato niya Espiritu, kabalo kita maging bato, no? Bala na to niya, when we fight the battle, spiritual, no? Hindi na makita ang ato niya kontra. But when we are prayerful, ang spiritual growth ara sa aton, we can fight the battle through our prayers, declaration that the Lord is with us. Amen? The Lord is with us, and with the Lord, with the power of the blood of Jesus, will destroy everything na nag-applat sa atin na kabuhi. Amen? So, palapakan natin si Lord. Habang ganit sa Psalm 78:10, habang the powerful hands of the Lord, of God, sang naglakad si Moses upod sa mga Israelite, kita nila ang lapad-lapad ng Red Sea. So, that's the time na nakita ni Lord, but ginpakita ni Lord ang iyang power. Ginbuka yung dagat, and then the Israelite, no, nakatabok, safety, kung makapalayo sa mga Egyptian. Amen? He divided the sea and led them through, and He made the water stand up like a wall. Apo na kagamahanan ng ato niya Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Gamay na lang. And another sample of powerful spiritual breakthrough, no, ang Red Sea, Exodus 14:16. Next is Daniel being delivered from the lion's den. Nakita na lang kung palabasa kita sa Bible, nakita na ito kung paano ang gamahanan ng kamot sa Diyos nag-overcome nila ang tawag na trials because ang Lord nag-upon sila. Daniel 6:22. Wala pong nangyayari sa akin, ang bali Daniel, sapagkat ang bibig ng leon ay pinatikong ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Amen? Dala mo nakita, once ang ato na heart is pure and the Lord will deliver us.
Pero kung ang life nato yun ay full of anger, full of sinful life, truly, kag wala kita nang palapit kay Lord, bagsak gid ang matabo sa aton. Amen? Siguro, wala pa sa kapon si Daniel. Kung puno to sa sangsala, wala pa sa kapon, pag open pa lang sang gate, gingkaon na sa sangliyon. But the protection of the Lord, because nakita niya ang heart ni Daniel is pure. Amen? In John 11:25, 11 to 25 to 26 sa balya, Jesus performing miracles of healing and deliverance and breakthroughs were common occurrence for those who put their trust in God. Ang atulang ang may trust kay Lord, gipakitaan ni Lord, sang iyang power of breakthrough, powerful hands, nga mapakita niya kung paano sa kagamahanan sa mga tao nga may arang nga pagsalig sa iya. Si Sidrak, Misak, Abednego, kung sa diing ipadala sila sa pugon sa kalayo, pat the protection ni Lord, ara sila. Amen? No? Pero kita, kung arang kita sa tawang nga problema, arang kita sa anxiety, arang kita sa trouble, once yung pure ang aton heart, and let God deliver us. Amen? Amen. Ang kabot ng Lord ang mag-protect sa aton. Sinabi ni 11:25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen? Amen. At sinumang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, naniniwala ka mo? Amen? Because our life does not belong in this earth but belong in heaven. Dito ang eternal life na ginapromisa ni Lord. Amen? And last, conclusion. Lapakan natin si Lord. Amen. Thank you, Lord Jesus. Abay sa conclusion, give me testimony, pakita ko. The God's breakthrough has not changed. Wala mo magbabago ang Lord. The Alpha, the Omega, no? The beginning and the end. The God's breakthrough has not changed. He is still might in battle, still able to scatter limitation, shatter barriers, siya lang ang makaguba sa mga barriers sa ato niya kabuhi, and release His people into new dimensions. And does not matter what stage of life. Hindi ko muna ganito si Lord, yung man ang sitwasyon sa atong kabuhi. Ang bala, if you believe, and you will see the power of God working in your favor. If you believe, ang bala sa iyo, magalingon, Lord Jesus, I believe in you. I believe in your power. Amen. Ang bala, in this season, expect sudden turnarounds. Like in Braya kay Dolphy, like in Braya kay Bro Mark, sudden turnarounds. Divine instructions. May instructions si Lord. Supernatural open doors. Si open ni Lord. At ano nga blessing. I-claim na ton. Iabihan na ton ang blessing. No? By the power of the Lord Jesus. At ano nga kabuhi. Protection, healing, and whatever has resisted your progress, then now will bow to the Lord of breakthroughs. Siya lang get si Lord Jesus. Amen? Align your heart and listen for His voice. And obey without hesitation. Wala sang pagduwa-duwa. Amen? Amen. And you are next line for my visitation of our Lord Jesus sa itong kabuhi. Okay, let's stand up. Let's worship our Lord Jesus. Salamat, Ginoo. And our testimony lang, one time nag-ubra ko sa topic kung ini. And siguro mga